Let us continue to worship the Lord. Bless the Lord, O my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul, and oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and oh my soul, I worship Your holy name. When the sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, and oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near, and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh my soul, we worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Sama-sama po tayo manalangin sa oras na ito. Hilingin natin na malayang pagkilos ng Kanyang Espiritu Santo sa ating kalagitnaan. Siya ang marinig, matanaw, at patuloy natin maunawaan ng lahat ng mga salitang ihayag niya sa ating kalagitnaan.
At patuloy tayong maging matagumpay sa ating pananampalataya at paglilingkod. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama namin Diyos, naririto kami, Panginoon God, sa pinakamahalagang bahagi ng aming pakikinig ng iyong mga salita, O God. Itago mo sa iyong likuran, ang iyong lingkod, Panginoon, upang ikaw ang matanaw, ikaw ang makita, ikaw ang may taas, ikaw ang marinig, Panginoong Diyos, sa umagang ito, na habang kami nakikinig ng mga salita mo, kaya Ama na kami mapagpala, lumakas at tumibay kami, maranasan namin ang iyong kabutihan, maranasan namin ang katapatan ng pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, hayaan mo ng aming mga puso, Panginoon Diyos, ay maging handa sa lahat ng mga bagay na iayag mo sa aming mga kalagitnaan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming mapapurihan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming madagila. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming maitaas. Ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na makilala namin. At sa pamamagitan ng mga salitang ito, tumibay kami. Tumibay ang aming mga paglilingkod at pananampalataya. At ikaw lamang ang hangarin namin, Panginoon Diyos, na malayong mag-ahari at gagawa sa aming mga buhay. Salamat po, tinangkin namin na katagumpayan. Salamat po, aming Diyos. Thank you for letting us, Lord, to worship you. Sa kabila po ng aming mga pagkukulang at pagkakamali. Sa kabila po ng aming mga kasalanan at kahinaan. Ikaw pa rin, O Diyos, ang nagsilbi naming kalakasan. Ikaw pa rin, O Diyos, sa pamamagitan ng biyaya, ay tunay nakakatindig at patuloy kami nakatatayo sa iyong harapan. And this time, Lord, as we hear your word, let every one of us, Lord, be blessed sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Hayaan mo, Diyos, na kumilos ang iyong banal na Espiritu Santo. And let these all words, by God, ay patuloy na tumimos sa aming mga puso at sa aming mga kaisipan. Sa iyo namin ipinagkakatiwalang lahat at ikaw lamang inaasahan naming malayang magkahari at gagawa sa aming buhay. Ama, pagpalain mo rin ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kanyang mga ikapwa at handog para sa iyong gawain. Alam ko po, Panginoong Diyos, na naroon ang puso nila na naglalayong gawin ang mga bagay nito ayon sa kanilang mga pananampalataya. Let all these offerings and tithes, O Lord God, really, Father God, be considerable to you, Father God, and be acceptable to you, Father God. At naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ibabalik mo ito sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. At hindi mo pagkukulangin ang lahat ng kanilang mga buhay. At ikaw, Diyos, sa kanilang madadakila at mapapapurihan. Salamat po at inaangkin namin ang katagumpayan. At inasahan namin ang malayang pagkilos at pag-alamos sa aming buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. You may all be seated po. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Uli tayo makikinig ng salita ng ating Panginoon. At hayaan po natin na mabuksan ang ating puso at kaisipan sa lahat ng ihahayag niya sa ating kalagitnaan. Buksan po natin ang ating makasulatan na Isaiah chapter 60. Isaiah 60 verse 1 up to 3. Hallelujah. Isaiah chapter 60 verse 1 up to 3. Sabay-sabay po tayo. Ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kalwalatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ang kadiliman ng lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kalwalatian ay makikita sa iyo. At ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat. Amen. God's divine favor. We're all seeking for God's favor. Lahat po tayo
We are not worthy of God's abundant love, grace, and mercy because of our weakness, because of our sin, because of our true life. Pero katulad ng sinabi ng Panginoon sa umagang ito, Isaiah chapter 60, nasisikat ang kalalatian ng Panginoon sa iyo. Dumating man ang kadiliman, sisikat ang Panginoon sa iyo. At ang kalalatian niya ay makikita sa iyo. At silang lahat ay lalapit sa iyong liwanag. This is God's promise. Alam niyo po ba na ang tinutukoy ng Panginoon sa Isaiah chapter 60, it's about restoration of Israel. Ang tinutukoy po niya doon na ikaw is talking to the Israelites, ang mga Israelita. And I hope and I pray and bless every one of us. As we hear the word of God today, let us expect things to be different for us. Because God's glory will shine upon every one of us. Sabi nga po ay, this is the time of divine favor. Ito po yung oras na kung saan ipararanas ng Panginoon yung pabor, yung hinahangad niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Katulad ng ating teksto na binasa, Israel became far from God. Hindi natin maililingid yon. Hindi natin makakaila kapag binasa natin ang salita ng Diyos. These people of Israel became far from God. Sila mismo yung lumayo sa ating Diyos. Kung paano naging matigas ang puso at ulo ng mga Israelita and became disobedient to God's law. Na kahit na po nandoon yung habag, nandoon yung pag-ibig, nandoon yung biyaya ng Diyos na ipinapakita niya sa kanyang bayan na pinili, which is Israel. But these people became stubborn and disobedient to the law. Kaya nga masasabi natin, papaboran ba sila ng Panginoon? Pakikitain pa ba sila ng Panginoon ng kanyang abag, ng kanyang biyaya, ng kanyang pag-ibig, samantalang walang nakikitang ano ang bagay na maganda sa buhay po ng mga Israelita. They are not worthy. They are not aiming and having that goal to have that favor of God. At hindi sila po nararapat. Masasabi po natin, hindi nararapat ang mga taong ito. Diba? Usually, tayo mga tao, we easily judge. Basta sabihin po natin, you do not deserve that. Hindi mo yan, hindi yan nararapat para sa iyo. Hindi mo bagay na meron ka ng bagay na yan sa iyong buhay. Because of your character, because of your status, because of your standing in life, just like the people of Israel. People of Israel, even though they are people of God, they became full of darkness. They were filled and overcome by the darkness through their sins. Pero naniniwala tayo, ipinakita pa rin ng Diyos sa kanila yung kanyang favor. God has shown the favor to these people, and this is like grace free.
It was given out of God's love. Dahil naroon yung hindi mawawala yung pagkatawag ng Panginoon sa kanila. In the book of Hebrews, ang sabi niya, may dalawang bagay na hindi pwedeng magbago sa Panginoon. It is promise and it is vow. Dalawang bagay ang hindi pwedeng mabago sa Panginoon. Ang kanyang mga pangako at ang kanyang sumpa. Kaya masasabi po natin and we can see na hindi po yung kabutihan po natin. It is not about us. It is not about what we have done. It is not about our deeds in life. That's why we came to receive God's favor. Dahil po sa mga bagay lamang na ginagawa po natin, wala tayong maasahan. Hindi po doon tayo magiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon upang ibigay sa atin yung kanyang pabor. Pero sabi ng Panginoon sa kabila ng lahat, the light of God will shine over us. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang liwanag ng Panginoon ay magliliwanag sa iyo. Hindi po ito bibigay ng Panginoon sa atin because we are good. Hindi ibibigay ng Panginoon sa atin ito because you are so great. Ang masasabi po natin at makikita natin sa pinapag-aralan po natin, amen po ba? Because God is good. Because God is really mighty. And God prepared it for us. Kaya nga masasabi natin walang makakapigil kung ipagkakalob ito ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Ang kailangan lang, we have to believe and rely to God Almighty. Kailangan po nating panaligan, kailangan po natin talagang panindigan yung ating pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. Tingnan po natin, Job 22, 23 to 30. Ito ang kailangan nating gawin. Kailangan nating manalig. Kung ikaw ay bumalik sa makapangyarihan sa lahat, ay matatayo ka kung iyong ilayo ang kalikuan sa iyong mga tolda. At ilagay mo ang iyong kayamanan sa alabok at ang ginto ng Ophir sa gitna ng mga bato ng mga batis. At ang makapangyarihan sa lahat ay magiging iyong kayamanan at mahalagang pilak sa iyo, sapagkat ikaw ay magagalak nga sa iyong sarili sa makapangyarihan sa lahat at iyong itataas ang iyong mukha sa Diyos. Ikaw ay dadalangin sa Kanya at Kanyang bibigyan ka at iyong babayaran ang iyong mga panata. Ikaw na may magpapasya ng isang bagay at ito'y matatatag sa iyo at liwanag ay sisilang sa iyong mga daan. Pagka inulugmok kanila ay iyong sasabihin, magpakataas at iniligtas niya ang makapagpakumbabang tao. Kanyang iniligtas pati ang hindi banal. Oo, siya'y maliligtas sa kalinisan ng iyong mga kamay. Naunawaan po ba natin yung salita ng Panginoon sa Job chapter 22? When we decided into our hearts, kapag nagdesisyon po tayo, kapag ninais po ng bawat sa atin, I will come to the Lord and I will really stay and believe and rely only on God. Sabi ng Panginoon doon sa verse 24, naintindihan niyo po ba yung nilagay doon sa verse 24? Sabi niya dyan, at ilagay mo ang iyong kayamanan sa alabok at ang ginto ng Ophir sa gitna ng mga bato ng mga batis. Di ba? It is the same. Ito po'y katulad din po ng sinabi ni Solomon, na sinabi ng Panginoon, trust only in the Lord and do not rely on your own understanding. Sinabi mismo ni Job, bakit? Si Job po kasi, di po ba, dumaan siya dun sa tinatawag na kapagsubukan. He became zero. Mayaman siya pero nawala ang lahat ng bagay.
Yes, si Job po, he offered a sacrifice to the Lord. Madali po siyang makapag-offering ng sacrifice and offerings to God. Why? Because he's rich. Mayaman po siya. Amen? At sa sobrang maraming bagay na meron siya, walang kulang. Madali pong gawin ang lahat ng bagay. Di po ba? Kapag tayo po ay hinihingan, anak man yan, o kapitbahay, o kaibigan po natin, madali tayong magbigay kung meron tayo. Amen? Kahit na mga utang, pautangan ng 500. O ito, amen. Kung meron tayong sobra-sobra na pera, it is very easy for us to give. Tama? Madali, di ba? Kahit na sabihin sa'yo, kahit na minsan nga, amen, medyo malaki-laki yung uutangin sa'yo o hihingin sa'yo, but because yung bagay na yun ay meron ka naman, madali yan. Sasabihin mo, bagay lang yan di sa'yo na. Amen? Pero kapag wala ka, halimbawa po, humingi sa'yo kahit 5 piso, pero talagang wala kang pera. Wala ka talaga. Ano sasabihin mo sa kanya? Pasensya ka na. Pareho lang tayong wala. And which is really normal. Amen? Masasabi natin, madaling magbigay kung meron. Pero mahirap magbigay kung ikaw mismo wala rin. Tama po ba? Gusto ko lamang pong liwanagin sa atin na si Job po, hindi po siya nagmamalaki. Hindi niya ipinagmamalaki yung kanyang kayamanan. Pero dahil po siya isang mananampalataya, madali sa kanya ang magbigay dahil meron siya. Ilan ang baka niya? Ilan ang tupa niya? Ilan ang kambing niya? Ilan ang hayop? Ilan ang tauhan niya? Di po ba? Marami siyang kung ano man ang mga bagay na meron siya, marami. At masasabi nating sobra. Wala nga pong naghihirap sa kanyang mga anak Hallelujah. Kaya, kung titignan po natin, hindi ko po sinasabi na ang paglilingkod ni Job fake. Hindi ko po. Hallelujah. Halimbawa po kayo, yung church po natin di ba, na-testify ko sa inyo for 1 week, sa loob ng 1 linggo, nakapag-raise po tayo, hindi ko siguro kayo makakapaniwala, nakapag-raise po tayo for only 1 week, almost 200,000 pesos. Sa loob lang ng 1 linggo. Nakapag-raise tayo, kaya napagawa natin yung mga binta natin. Amen. Pero may mga kapatiran po talagang nagsabi sa akin, na nag-chat sa akin, Pastor, pasensya na po kayo. Gusto ko man pong tumulong, pero wala pa po kong kakayanan. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Dahil marami pang oras, marami pang panahon, marami pa tayong project na gagawin sa church, maaring pagdating ng pagkakataon na yon ay pwede ka namang tumulong. Amen? At yung mga kapatiran po natin na talagang nagbigay, I think, wholeheartedly, ibinigay nila ito sa Diyos. At nung ibinigay nila ito sa Panginoon, dahil meron silang kakayanan, naging madali po ito para sa kanila. Hallelujah. Naintindihan po ba natin? Di ba, masarap magbigay, pero kung wala kang ibibigay, mahirap. Tama? Yung puso mo, gustong magbigay. Pero yung bulsa mo, walang kakayanan. Amen? Naintindihan na po ba natin? Walang kakayanan. Amen. Hindi ko minamasama yung nagbibigay, Hindi ko rin minamasama ang hindi nagbibigay. Walang kakayanang magbigay. Because I think there is reason. Bakit hindi siya nakapagbigay ngayon? Katulad ng sinabi ng kapatiran, kasi po medyo pa rin po kami ngayon. Medyo gipit pa rin. Amen. Hindi mo na pwedeng sabihin, hanggang kakain na kaya, gipit. Hindi mo pwedeng sabihin yun. And I think, yung nag-chat na yun, nakapatiran sa akin, nararamdaman niya sa sarili niya, gusto niya magbigay. Amen? Pero, hindi niya po magawa. Okay. I am just comparing to you with Job. Si Job po, hindi niya kailangan manghiram. Wala siyang hirap na makapagbibigay sa Panginoon. Kaya nga po, nung nagkaroon siya ng pagsubok, hindi niya na-realize sa kanyang buhay. Why? Because he did everything. Ibinigay niya naman po at ginawa niya ang lahat para sa Panginoon. Bakit nangyari sa akin?
na namatay ang aking mga anak, naubusan ako ng kayamanan. Amen po ba? Nag-offer naman ako ng sacrifice. Amen. Bakit hindi mo ba ako patayin? Because there is instances in the life of Job na sinabi niya, bakit hindi pa ako mamatay? Kung doon pa lamang makikita na po natin, Job already lost his true faith to the Lord. Amen? Kaya nga, di ba, maraming mga kaibigan niya ang nagsermon sa kanya. Kasi ang sabi po ni Job, wala akong kasalanan na ginawa. Bakit mangyayari sa akin ang mga bagay nito? Wala naman akong kasalanan ginawa. Kasi ang sabi ng mga kaibigan niya, kaya nangyari sa iyo ang sumpa na yan ay bunga ng ginawa mo. Amen? Yan ay bunga ng ginawa mo. At hindi sila papayag. Amen? Na ganun nga po ang nangyari. Pero sa totoo lang po, hindi tayo sinusumbatan ng Diyos. I want you to understand, whatever things that we have done to the Lord, hindi maapektuhan ng pag-ibig niya sa atin. Because God is love. His love never changed. His love doesn't affect everything that we have done. Amen. Ang kailangan lamang po ni Job, mga minamahal ko, ay bumalik sa Panginoon. Kaya niya naisulat ang Job chapter 22. Ito yung pagkukulang ko. Kailangan kong bumalik sa Diyos. Kaya nung sinabi niya sa 24, ilagay mo yung kayamanan mo sa alabok at yung ginto ng gopir sa gitna ng mga bato sa batis. Alam niyo po ba na kapag inilagay niyo po ang isang bagay sa batis, mawawala po yun. Bakit? Tatangayin niyo ng agos. Gusto mo pong maintindihan nating mabuti, bakit sinabi ni Job ang lahat ng bagay na ito? What Job mean about all these things? Ang ipinapaliwanag po dito ni Job, ang tanging balikan mo lamang at panaligan na yung Diyos, wag ang kayamanan mo. Amen? Because everything will be, kumbaga, lahat ng bagay pwedeng mawala. Pero ang Diyos, kapag ikaw ay bumabalik, umaalis, bumabalik, tatanggapin ka pa rin ng Panginoon. Because God is love. Amen? Kaya yun yung ipinapaliwanag ni Job sa atin. That is really number one, God's favor sa buhay ng bawat sa atin. Na anuman ang mga bagay na nangyari o nagagawa o nangyayari sa buhay ng bawat sa atin, once na tayo bumalik sa Kanya, still, kung ano yung pag-ibig niya sa atin dati, yun pa rin yung pag-ibig na mararamdaman natin kapag bumalik tayo sa Kanya. Natatandaan po ba natin yung kwento ng alibugang anak? When di ba, yung kanyang alibugang anak ay bumalik, sinumbatan ba ng ama yung kanyang anak? Ngayon, babalik-balik ka sa akin, siguro ubos na yung pera mo. Ganun po ba yung sinabi ng tatay? Amen? Bakit babalik-balik ka? Akala ko ba kaya mo nang mamuhay mag-isa? Ganun po ba ang sinabi ng tatay? Hindi. Ang sabi ng tatay niya, dalhin niyo rito ang panyapak, dalhin niyo rito ang bagong damit, suotan siya ng singsing, sapagkat ang aking anak ay namatay, pero muling nabuhay, nawala, pero muling nasumpungan. God's favor. Bigyan natin ang pinakamalakas na palakpakan natin, Diyos. Di ba? Yung alibugang anak, hindi siya nagtiwala sa tatay niya. You have to give to me everything. Dahil naniniwala itong alibugang anak na once na meron siyang kayamanan, he can live without his father. Pero anong na-realize nung alibugang anak, nung naging alipin siya, na nagbabantay ng mga baboy? Sa bahay ng aking ama, sobra-sobra ang pagkain. Samantalang dito, nagugutom ako at walang makain. Kaya tandaan po natin, divine favor is an endowment of God. Nung tinignan ko po yung endowment, maano pala yan? Mabigat na salita, yung tinatawag na endowment. Endowment means it was given out of his own decision. Hindi mo ito kailangan hingin sa kanya. No? Pag sinabing endow to you,
a things is endowed to you, hindi mo yan kailangan hingin. Amen? Ang nagdidesisyon niyan, yung may-ari, yung nagmamayari ng bagay na ibibigay, siya yung nagdidesisyon. Kaya kahit na hindi ka karapat-dapat, masasabi po natin, di ba may mga tao na kaibigan tayo, kamag-anak tayo, bakit mo tinulungan yung taong yun? Di ba yan yung taong nanloko sa'yo? Amen? Yun ang tinatag na endowment. Hindi ka natangay ng mga taong nagdidikta sa'yo. Amen po ba? Kahit na nakita mo yung taong yun na hindi ka rapat-dapat na bigyan, tulungan, pero mula sa'yo, you endowed everything. Kaya nga sabi doon, endowment, pag tinignan niyo po yan sa Google, it is a free gift. Amen. Yan po ay regalo. So anyone can have this great opportunity. Sabi mo nga sa katabi mo, pwede mo yang matanggap ngayon. Ibig sabihin, no one can block that way of favor of God in your life. Hindi mo pwedeng sabihin, itong katabi ko, hindi ito pagpapalain ng Panginoon. Itong katabi kong ito, hindi ito makakaranas ng anong liwanag sa Panginoon kasi sobrang sama ng ugali. Tandaan natin, lahat tayo masama, pero kayang ipagkaloob ng Panginoon sa atin yun. Pagliliwanagin ng Panginoon ang kanyang liwanag, ang kanyang ilaw sa atin. Unusual opportunities, but that opportunities can be given to every one of us. Kaya yan tinawag na God's divine favor. Bakit? Romans chapter 2 verse 11. Roma, kabanatang 2, talatang 11. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Alam niyo po ba ibig sabihin ng hindi nagtatangi ang Diyos ng tao? Hindi nagtatangi, anong ibig sabihin niyan? Pag sinabi hindi nagtatangi, whether you are so bad, amen po ba? Kahit na ano pa yung nakikita niyang kasamaan sa iyo, amen. Hindi niya yun titignan. Kasi kung ganyan lamang ang Diyos, tinitignan niya ang mabuti, walang maliligtas sa atin. Dahil wala siyang makikitang mabuti. Di ba sabi ni Jesus Christ, God is the only one who is good. Kung ang goodness lang ang hahanapin ng Panginoon sa mga tao para iligtas, walang maliligtas. Amen? Pero salamat sa Panginoon, hindi niya tinignan. Kung ano yung kabutihan na meron tayo, ang tinignan niya, yung pangangailangan natin. Ano yung pangangailangan ng tao? No one can be saved. Walang maliligtas. Walang kakayanan ng tao. Because He created us, siya mismo ang lumikha sa atin, alam niya ang kahinaan at kalakasan ng bawat sa atin. Hallelujah. Yan yung naranasan ni Jacob. Si Jacob, meron ba tayong magugustuhan sa kanya? Ha? Kapag binasa natin ang Biblia, do you think there is something that you will, kumbaga, pwede mong makikita mo kay Jacob na dapat mong kagiliwan para kay Jacob? Una, sinungaling. Amen. Pangalawa, mandaraya. Amen. Pangatlo, ayaw malamangan. Ano ba yung ugali ni Jacob? Sa bahay, bata pa lang ng nanay nila, si Jacob, binahatak na si Esau. Dalawa lang silang makapatid, kambal pa. Sa paglabas lang sa tiyan, ayaw pa ni anong mauna. Ayaw ni Jacob na mauna si Esau. Kaya hawak-hawak niya, di ba? Nung ipinanganak daw, hindi ko alam pero I think, unusual yung nangyari na yon kasi karamihan talaga na ang kambal, kapag ipinapanganak, sometimes meron silang gap 1 minute, 30 seconds, 45 seconds, bago lumabas yung isa. Pero kakaiba si Jacob at saka si Esau. Nung lumabas po si Esau, nakakapit si Jacob doon sa paa, sa sakong ni Esau. Doon pa lamang, amin po ba, meron ng hindi maganda. Meron ng hindi magandang plano si Jacob para kay Esau. And it happens. Nangyari nga po, kinuha niya yung pagkapanganay, kinuha niya yung blessings ng pagkapanganay, amen. Nakipaglaban sa anghel, amen. Lahat ng bagay na yon.
Pero alam niyo po ba, kung titignan po natin sa lahat ng kasama ni Jacob, pero ang sabi ng salita ng Diyos, kinagiliwan ng Panginoon si Jacob at kinamuhian ng Panginoon si Esau. Amen. So sabihin ba natin dito, unfair ang Panginoon. Ulitin ko sa inyo, Romans chapter 2 verse 11, hindi nagtatangi ang Diyos ng tao. He's the one who has the right to decide. Siya yung may kapangyarihan, ibibigay niya kung kanino niya ibibigay at kukunin niya kung kanino niya kukunin. Israelites was being chosen by the Lord. Nung pinili niya ang Israel, ang Israel po sa buong mundo ang walang sariling bansa. Ang Israel po, saan nabuo? Sa Ehipto. Amen? Mula sa lahi ni Jacob na dinala sa Ehipto, wala silang sariling bansa. Of course, si Abraham po galing sa Mesopotamia, Chaldea, Ur. That is the original land of Abraham. But Abraham was commanded by the Lord to leave his hometown, his families, and go to Canaan. Amen? Ibig sabihin, namuhay si Abraham na alien, dayuhan. Saan? Sa Canaan. Bakit sila napunta sa Ehipto? Dahil nagkaroon ng tagutom. Pinlano ng Panginoon ng lahat. Nagkaroon ng tagutom. So kailangan umalis sila sa Canaan at pumunta sila sa Ehipto. Pero alam niyo po ba na habang nagkakaroon ng tagutom, pagkatapos ng bagay na yon, mga minamahal ko, nung napunta na po ang lahi ni Jacob sa Egypt, pinagyaman ng Panginoon ang Canaan. Doon po binless. Doon po ibinuhos ng Panginoon. Amen po ba? Pinataba ang lupa, pinataba ang lahat ng mga halaman doon na kung saan ipiprepare niya yon. Para kanino? Para sa Israelita. And time comes, di ba tinawag ng Diyos si Moises? Bakit? Para ang Israelita ibalik sa Canaan. Sino bang nagmamayari ng Canaan? Canaanites, Jebusites, Gergesites. Amen po ba? Sila yung tunay na may-ari noon. Mga Pilisteo ang may-ari po ng Canaan. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi sa iyo yan. Ibibigay ko yan sa bayan ko. Sinong nagkaroon ng favor? Israel. Sabi ng Panginoon, itaboy niyong lahat ng nakatira sa Canaan at kayo ang titira. Kakain kayo ng hindi ninyo itinanim. Titirhan ninyo ang hindi ninyo itinayo. You see? God's favor ng Panginoon sa Israel. Kapasyahan ba ng Israelita? Hiningi ba ng Israelita sa Diyos na gawin sa kanila yon? Hindi po. Kaya, that is God's endowment to the people of Israel. He really cares for them. Yan din ang sinabi ng Panginoon sa Acts chapter 10, verse 34. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay nga, natatalasas ko na hindi nagtatanging ang Diyos ng mga tao. Bakit? Sapagkat this is the time when God called Cornelius. Cornelius is a Gentile. Kung matatandaan po natin, isa lamang po ang inutusan ng Panginoon na mangaral ng salita ng Diyos sa mga hintil. Sino? Si Pablo. Anong utos kay Pedro at sa lahat ng 11 alagad? Anong utos ng Panginoon? Do not go anywhere. Find, hanapin ninyo ang nawawalang lahi ng Israel. Kaya nga, di ba, kaya nga yung Matthew chapter 28, verse 19 up to 20, yung go ye and preach the gospel. Amen po ba? Sabi doon, Judea, Samaria, amen po ba? And Jerusalem. Tama? Saan sila pinapupunta? Sabay-sabay po. Saan sila pinapupunta? Judea, Samaria, Jerusalem. Pero hindi nyo ba napansin? Bandang huli sinabi ng Panginoon, at ako'y isa sa inyo hanggang sa dulo ng daigdig. Pinapupunta lang sila sa 3 lugar. Pero, kapag binasa mo yon,
ang Diyos ay sasama sa kanila hanggang sa dulo. Samantalang tatlo lang ang pinapupuntahan. It means, from there, mula doon, maalam na natin, mga minamahal ko, hindi lang ang Jerusalem, hindi lamang ang mga Hudyo ang aabutin ng Ebanghelyo, kundi ang mga tao kahit sa buong mundo. At may gagamitin ng Panginoon. Amen? So si Pedro po, hindi siya inutusan. Pero dumating ang pagkakataon na naginip si Pedro, di ba? Ano yung nakita ni Pedro sa pangitain? May kumot na bumababa. Amen. At sa kumot na bumababa, nandun lahat ng mga hayop na hindi pwedeng kainin ng mga Israelita. Which is, ang sabi doon, mga maruruming hayop. Hindi nila pwedeng kainin. Anong sabi ng Panginoon? Kumain ka. Anong sagot ni Pedro doon sa pangitain? Panginoon, simula nang maliit po ako, hindi na po ako kumain ng mga hayop na marurumi. Sabi niya, kumain ka. Ang lahat ng nilinis ko ay tinuturing ng malinis. Pero itinuturing niya ba doon? Ang tinutukoy ba ng Panginoon doon ay mga hayop? No. Ang tinutukoy pala niya doon, tao. Bakit? Sapagkat yun din ang naging pangitain ni Cornelius, na ipatawag mo si Pedro na nandun siya kay Simon na mangungulti at siyang mangangaral ng Ebanghelyo sa inyo. Kaya sinabi ng Panginoon dito, when Apostle Peter preached the gospel to Cornelius, and Cornelius believed in the Lord, and also his family and relatives believed in the gospel, nasabi po ni Apostle Pedro, tunay nga hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Naintindihan na po natin. So God can give this favor to anyone. Pwede pong ibigay ng Panginoon ang favor na ito sa lahat. Another example was Nehemiah. Nehemiah was not well-known and influenced man in his time. Hindi po natin masasabi na si Nehemiah po ay kilalang tao, ma-influensyang tao. Bakit? Sapagkat napakababa lang naman ang kanyang trabaho. Ang trabaho niya lamang po ay isang tagatimpla ng alak ng hari. In other words, alipin. But let us look Nehemiah chapter 1 verse 11. O chapter 1 verse 1 to 8. Hallelujah. Nehemiah 1 verse 1 to 8. Sabay-sabay. O Panginoon, sinasamo ko sa iyo, pakinggan ngayon ang aking pakinig, ang dalangin ng iyong lingkod at dalangin ng iyong mga lingkod, na nangasasayahan, matakot sa iyong pangalan at paginawain mo. Sinasamo ko sa iyo ang iyong lingkod sa araw na ito at pagkalooban mo siya ng kaarawan sa paningin ng lalaking ito. Ngayon tagahawak ako ng saro ng hari. Nang ang alak ay nasa harap niya na aking kinuhang alak at ibinigay ko sa hari. I think that is verse 11. Tama, Nehemiah chapter 1 verse 11. Hindi ko nga ako nalungkot ang una sa kanyang harapan. Nehemiah chapter 2 verse 2. At sinabi ng hari sa akin, bakit ang iyong mukha ay malungkot? Dangang wala kang sakit. Ito'y dili iba kundi kalungkutan ng puso. Nang magkagayoy, natakot akong mainam. At sinabi ko sa hari, mabuhay ang hari magpakailanman. Bakit ang aking mukha hindi malulungkot kung ang bayan, ang dako ng mga libingan ng aking mga magulang ay giniba at ang mga pintuang bayan niyaon ay nasupukan ng apoy. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa akin, ano ang iyong hinihiling? Sa gayoy, dumalangin ako sa Diyos ng langit at nagsabi ako sa hari, kung ikalulugod ng hari, na kung ang iyong lingkod ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay subuin mo ako sa Huda at sa bayan na libingan ng aking mga magulang upang aking maitayo. At ang hari ay nagsabi sa akin, ang reyna ay nakaupo naman sa sipi niya, magiging gaano kalao ng iyong paglalakbay at kailan ka babalik? Sa gayoy nalugod ang hari na subuin ako at nagtaka ako sa kanya ng panahon. Nagtakda ako sa kanya ng panahon. Bukod dito ay sinabi ko sa hari, kung ikinalulugod ng hari, bigyan ako ng mga sulat sa mga tagapamahala sa dako na roon ng ilog upang ako'y kanilang paraanin hanggang sa ako'y dumating sa Huda.
At aking sulat kay Asap na natagapag-ingat ng gubat ng hari upang bigyan niya ako ng mga kahoy na magawang mga tahilan sa mga pintuang daan ng kastilyo na naukol sa bahay, sa kuta ng bayan, sa bahay ng aking papasukan. At pinagkalooban ako ng hari ayon sa mabuting kamay ng aking Diyos na sumasa akin. It is really God's favor. Nehemiah was just only praying. Dahil nabalitaan niya po na yung kanyang bayan, because he's Israel. Israelita po si Nehemiah, pero nabalitaan niya po yung Jerusalem ay winasak ni King Nero. Sinunog po kasi ang Jerusalem. So, nung nabalitaan niya po ito, nalungkot siya. Actually, at that time, pwede namang hindi na makialam si Nehemiah eh. Bakit? Kasi maganda naman yung kanyang kalalagayan. May trabaho siya. Parang nasasabi nating OFW. Amen? OFW siya kasi wala siya sa kanyang sariling bayan. Nanirahan siya sa isang bayan para magtrabaho. At yun nga po ang naging trabaho niya, tagatimpla ng alak ng hari. Alam natin kung gaano kadelikado kapag lumapit siya sa hari na hindi siya ipinapatawag. At hindi ka pwedeng lumapit sa hari na nakasimangot. Dalawang bagay. Una, kapag hindi ka ipinatawag, hindi ka pwedeng lumapit. Pangalawa, kung ikaw ay lalapit sa hari, kailangan nakangiti, hindi nakasimangot. Pero napansin niyo po ba, napansin kagad siya ng hari na malungkot ang kanyang mukha. At that time, hindi niya hinihingi yung pabor sa hari, pero tinouch na ng Panginoon, ng Diyos, yung hari para ibigay sa kanya ang pabor. Bakit? Nasasabi natin ang Diyos ang gumawa. Sa bandang huli yung sinabi niya, di ba? At pinagkalooban ako ng hari ayon sa mabuting kamay. Sa last verse, sister. Verse 8, di ba? Ayan o. At pinagkalooban ako ng hari ng ayon sa mabuting kamay ng aking Diyos na sumasa akin. So doon makikita natin na even though Nehemiah was just a simple worker, an OFW, pero ibinigay sa kanya ng Panginoon ang pabor na hinihingi niya. Tandaan po natin, he never take for granted, but reserve his position in his perfect time. Sino po yung tinutukoy na yan? Ang tinutukoy na po yan ay si Joseph. Another one who received God's favor to the Lord. Ipinagbili, amin po ba, naging alipin, nabilanggo, napagbintangan, everything was, amin po ba, lahat. Pero lahat pala yun ay paghahanda. Lahat po yun ay nangyari. Nakalagay naman po yan sa Genesis 39:21 to 22. Datapat ang Panginoon ay sumasa kay Jose at iginawad sa kanya ang awa at pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala sa bilangguan at ipinamahala ng katiwala sa bilangguan sa kamay ni Jose ang lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan at ang lahat na ginagawa roon ay siya ang gumagawa. All things was favored to Joseph. Hiningi niya ba ito? No, it is God's favor. Pinrepair ang lahat ng bagay. Yan din ay nakasulat, mga minamahal ko, amen po ba, doon sa Acts chapter 7 verse 9 up to 10. Pinatunayan po, mga minamahal ko, ni Lucas na sumulat ng mga gawa. Sabi niya dito, at ang mga patriarka sa udyok ng kainggitan kay Jose ay pinagbili siya upang dalhin sa Ehipto at ang Diyos ay sumasa kanya. At siya iniligtas sa lahat ng kanyang kapighatian at siya binigyan ng ikalulubot at karunungan sa harapan ni Faraon na hari sa Ehipto at siya ginawang gobernador sa Ehipto at sa buong bahay niya. You see? From Job to Nehemiah to Joseph, pare-pareho sila. Nakaranas sila ng tinatawag na habag, biyaya ng Panginoon, favor ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Higit ang mga Israelita.
The Israelites people, yan ay nakasulat sa Exodus chapter 11, verse 3. At pinagbiyayaan ng Panginoon ang bayan sa paningin ng mga Egyptyo, saka si Moises ay lalaking naging dakila sa lupain ng Egypto sa paningin ng mga lingkod ni Faraon at sa paningin ng bayan. That is Moises. Ang tinutukoy na dito ay si Moises na pinili ng Panginoon. Sino ba si Moises? Moises was a killer. He's a murderer. Nakapatay siya. Napatay niya isang Egyptian dahil nakikipag-away sa isang Israelita. Kaya siya tumakas at napunta siya sa Midian. Doon niya nakilala yung kanyang naging asawa at nang siya po'y nag-edad na po, nagkaroon ng edad na po, ay tinawag siya ng Panginoon. Bakit? Sapagkat siya ang inirang ng Panginoon para palayain ang mga Israelita. Church, lahat ng mga taong ito, pero lang siguro masasabi natin kay Joseph, they are not really worthy of it, of God's favor. Hindi po sila karapat-dapat, pero nakatanggap po sila. Kaya, siguro masasabi natin ang mensaheng ito ng Panginoon sa umagang ito ay para sa ating lahat. Maybe you are not worthy of it. Maybe masasabi mo sa sarili mo na, hindi ako karapat-dapat. I'm just a sinner, I'm just an ordinary in the church. Pero tandaan natin, hindi nagtatangi ang Diyos. Pwedeng ipagkaloob ng Panginoon sa iyo ang kanyang favor. Kaya lang, magiging katanungan ngayon, kung positibo po na may pabor ang Panginoon at pwedeng ipagkaloob ng Panginoon sa atin yung kanyang favor, what happens when the favor of God is upon us? That is the question. Ano ang dapat mangyari kapag yung pabor ng Panginoon ay nasa atin? Number 1, access to people, places, and things. Sabi po doon, mga minamahal ko, di ba? People will readily welcome you and give you because the favor of God is upon you. Matatandaan po ba natin si Elijah? Si Elijah po na natakot po sa mga prophet ni asawa ni Baal. Amen po ba? Natakot po siya. Sapagkat papatayin po siya ng asawa ni Baal, si Jezebel. Amen. Elijah kills 450 prophets of Baal. At nang babalitaan to ni Jezebel, binantaan po niya, napapatay niya, at pinatay niya ang lahat ng propeta, at ang natitira na lang po ay si Elias. That's why Elias go to a far place, pumunta siya sa isang malayong lugar, pero sabi ng Panginoon sa kanya, bakit ka nandito? Magpakatapang ka, kumain ka. Sabi niya, and I reserve already, sabi niya, nag-reserve ako ng babaeng magpapakain sa iyo. At alam po natin na yung pinapuntahan ng Panginoon sa kanya ay babaeng bao. Ibig sabihin, walang asawa. At yung pinapuntahan po sa kanya, mga minamahal ko, ang sabi ng Panginoon, siya ang magpapakain sa iyo, yung babaeng bao sa Sarepta. Sabihin mo lang sa kanya, ipagain ka ng tinapay. Pero nung pumunta siya doon, anong sabi po? Yung tinapay na ihahain namin, last na yon. Yung harina namin sa lalagyan, last na yon. Pagkatapos namin kumain na yon, pwede na kaming mamatay. Amen? So, ibig sabihin, kung kayo po yung babaeng Sarepta, ibibigay niyo pa po ba yung tinapay sa humihingi? Tanungin mo nga yung katabi mo, ibibigay mo pa ba yung tinapay kung last mo na tinapay na yan? Naku, alam niyo po ba, mahirap ibigay yun. Kasi last na eh. Sabi ko nga po sa inyo kanina, mas madaling magbigay kung marami. Pero kung kakaunti na lang at tinutukoy pa ng salita ng Diyos, last na lang, hindi niya na talaga ibibigay. Amen? Pero nung sabi ni Elias sa kanya, ibigay mo sa akin. Nung ibinigay niya po, di po ba, hindi naubusan yung babae ng harina at ng langis. So which means,
Totoo yun. Meron ka ng access sa mga tao, sa mga lugar na iyong pupuntahan. Even the Israelites people, ano yung favor na binigay? May example natin sa favor na binigay ng Diyos sa Israel. Nung pinalayas ng Paraon ng mga Israelita, hindi sila nanghihingi ng alahas sa mga taga-Ehipto. Alam nyo, yung mga taga-Ehipto, sila na yung lumapit mismo sa mga Israelita at sila yung nagbigay ng kanilang mga alahas. That is God's favor. Si Pedro, nung nagtanong ang Panginoong Jesus kay Pedro, Pedro, sino ba dapat ang nagbibigay ng buwis? Dayuhan ba o mga mamamayan? Sabi niya, dapat ang mga dayuhan. Pero sige, sabi niya, para wala na silang masabi, magbigay ka ng buwis natin para sa iyo at para sa akin. Ngayon, ang pabor, saan kukuha si Pedro ng pambayad ng buwis? Pumunta ka doon sa ilog, sabi niya, yung unang makukuha mong isda, ibukas mo yung bibig, makakakuha ka doon ng pilak, ibayad mo ng buwis natin. God's favor. Pwede kayong mangyari sa atin yun? Pwede. Hallelujah. Kung nangyari kay Pedro, nangyari kay Elias, nangyari sa Israel, pwede mangyari sa iyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, pwede mangyari sa iyo. Hallelujah. Pwede mangyari sa atin. It is possible. Pwede mangyari. Pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay ng basa sa atin. Second, sabi doon, second one, unusual opportunities. Amin po ba? Meron tayong mga tinatawag na opportunities na mangyayari sa buhay ng basa sa atin. Hindi natin alam, but if God's favor will be with you, unusual opportunities will come over your life. Pangatlo, brings exaltation. Psalms 89 verse 17. Awit 89 verse 17, sabay-sabay, sapagkat ikaw ang kalwalatian ng kanilang kalakasan, at sa iyong lingap ay matataas ang aming mga sungay. God will exalt you. Like what happened to Joseph. Amen? Hindi niya akalain na lahat yon na nangyari sa kanya, it is God's favor that God will exalt him. Nangyari kay Mary, simpleng dalaga pero ginamit ng Panginoon para maisilang ang ating Panginoong Jesus bilang Mesiyas. It's absolutely God's favor. To Apostle Paul, a persecutor of the church, because of God's favor, became an evangelist of the church. God exalted him. Kaya tayo rin, amen po ba? It is God who will exalt every one of us. No matter ano man ang kalalagayan natin, ano man ang nagagawa natin, ano man ang mga pagkukulang natin, ano man ang kasalanan na meron tayo, if God's favor is in us, He brings exaltation to every one of us. Lastly, ang sabi niya doon, He releases life. Psalms 30 verse 5. Ano pong sabi niya dyan? Awit 30:5. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pag-iyak ay magtatagal sa magdamag, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. He releases life. Yes, nagagalit ang Diyos, but it's only for the meantime. But He will bring joy to everyone. Bibigyan niya tayo ng kagalakan. Psalms 30 verse 11, iyong pinapaging sayaw sa akin ang aking tangis, iyong kinalag ang aking ang kayong magaspang, at binigyan mo ako ng kasayahan. He brings life, He brings joy, if God's favor is in you. Hallelujah. Hayaan po natin na maranasan natin yon sa ating mga buhay. Next question. Pangalawang question, what causes the favor of God to come upon us? Amen po ba? Bakit nga ba dumarating sa atin yung favor na yon ng Panginoon? Sa lahat ng mga example natin kanina, makikita po natin kung bakit dumating sa Kanya yung favor ng Panginoon. Amen. Lahat po ba kayo naghihintay ng favor ng Diyos?
Amen. Kung naghihintay tayo, bakit ibibigay ng Panginoon yung favor na yon? Number one, favor is connected to your assignment. Kaya ibinigay ng Panginoon sa iyo yung kanyang pabor dahil may ipagagawa sa iyo ang ating Panginoon. Di po ba? Kay Joseph, bakit dumating ang favor? Kasi nga, may gagamitin siya ng Panginoon para sa kanyang family. Kaya nga, nung nagpakilala sa kanyang mga kapatid, huwag na kayong malungkot, huwag kayong mag-alala, na pinauna ako ng Diyos dito sa Egypt para ihanda para sa inyo. Hallelujah. May assignment. Kaya kung nagnanais po tayo na yung pabor ng Panginoon ay dumating sa atin, ready for assignment. Anong ipagagawa mo sa akin, Panginoon? Kung dumarating ang pabor ng Diyos sa iyong buhay, may ipagagawa sa iyo ang Panginoon. There's really a great assignment. Pangalawa, favor is connected for the set time. Psalms 102 verse 13. Ikaw ay babangon at maawa sa Sion, sapagkat kapanahunan ng pagkaawa sa Kanya, oo, ang takdang panahon ay dumating. He set the time. Ibig sabihin, kapag dumating na ang pabor sa atin, it is already your time. Di ba sabi nga kanina ng salita ng Diyos, time of God's favor. Wala na makakapigil nun. Walang makakahadlang sa pabor ng Panginoon na darating sa iyo. Connected yon. Hindi nagkamali ang Panginoon. Kung bakit ngayon lang dumating, hindi nagkamali ang Panginoon. Kaya kapag dumating na ang pabor ng Panginoon sa iyo, it means it is God's set time to you. Hallelujah. Kung gagamitin ka ng Panginoon, gagamitin ka talaga ng Panginoon. Kaya wag mo sayangin ang pagkakataon kung ginagamit ka na ng Diyos. Amen. Number 3, sabi doon, God's favor is connected to righteousness. Psalms 5 verse 12. Sapagkat iyong pagpapalain ang matuwid, O Panginoon, lilibirin mo siya paglingap na gaya ng isang kalasag. Which means, it is time that God will protect you according to His righteousness. Proverbs chapter 3 verse 3 up to 4. Yan, ang sabi ng Panginoon, huwag kang pabayaan, o sabi niya, huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong leeg, ikintal sa iyong puso, sa gayoy, makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. This is what the Lord wants from us. It means it is time for you to shine that righteousness of God in your life. Proverbs chapter 12 verse 2. Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon, ngunit kanyang parurusahan ang taong masasamang katha. The Lord favor to those who are good. Amen. But He increases, amen po ba, pain to those who are evil. Sabi doon, favor is connected to wisdom and understanding. Ibig sabihin yung pabor ng Panginoon, ibinigay sa iyo ng Panginoon bilang karunungan at pagkaunawa. Proverbs 8:35. Sapagkat sino mang nakakasumpong sa akin, ay nakakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Saya, kung naranasan po natin yung pabor ng Panginoon, it is the same. You have received, amen po ba, God's mercy and God's grace in your life. Amen. Proverbs chapter 13, verse 15. Kawikaan 13:15. Ang mabuting kaunawaan ay nagbibigay ng lingap, ngunit ang lakad ng mananalansang ay mahirap. So, ipinapaunawa sa atin ng Panginoon ng lahat ng kanyang mga salita upang hindi tayo malinlang, hindi tayo madaya. That is really God's favor. Amen. And last, sabi doon, Proverbs 14:35, ang lingap ng hari ay sa lingkod na gumagawa na may kapantasan, ngunit ang kanyang puot ay magiging laban sa nakahihiya. It is really good
Totoo po na paalala ng Diyos ang salita niya. When God's favor is in you, huwag natin hayaan na malantad ang kahiyan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Aaminin natin, marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakamali, marami tayong kasalanan. At yun ang isang bagay na nakakahiya sa harapan ng Panginoon. Because even though He gave His favor to us, but still, we walk in evilness. We walk into unrighteousness. Pero kailangan natin manumbalik. Pero salamat sa Panginoon sapagkat pinapaalalahanan niya tayo. Amen. Kapag ang pabor ng Panginoon nasa atin, hindi niya tayo pababayaang mailugmok ng kaaway. At pasasalamatan natin ng Diyos sa mga paalala kung tayo man ay nakakaranas ng mga bagay na kapighatian dahil sa mga masamang ginawa natin. That is the correction of the Lord. That is also God's favor. Masasabi po natin, kapag itinutuwid tayo, di ba, masakit ang pagtutuwid, pero pasalamatan natin ang pagtutuwid because it is also God's favor. Amen? Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon kung sa mga bagay na yon na nangyari. Amen po ba? Let us thank the Lord. Hallelujah. Sapagkat kung hindi dumating yung bagay na yon, hindi ka may tutuwid. Lalakad ka doon sa kasamaan. At yun ang dapat nating pasalamatan sa Panginoon. Hallelujah. Lastly, paano natin pangangalagaan ang God's favor? Church, lahat tayo nagnanais ng God's favor, tama? Pero paano natin pangangalagaan? Kaya ba natin pangalagaan yung pabor ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin? Kasi sabi ng Panginoon doon sa binasa natin talata, doon sa teksto natin sa Isaiah chapter 60. Hallelujah. Sabi ng chapter 60, even though, di ba, kahit na hindi mo gusto, ang sabi ng Panginoon, ako'y lalapit sa iyo at pagliliwanagin kita. Lahat ng kadiliman na nasa iyo ay magliliwanag tulad ng sikat ng araw. And I think, yung kinanta natin kanina na dakilang katapatan, di po ba? Totoong mabuti ang Diyos sa kabila ng lahat ng ating pagkukulang. Sa kabila ng ating mga pagkakasala, totoong mabuti ang Diyos. And we need to thank the Lord. Kailangan nating pasalamatan ng Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan noon, naibababa tayo at ang Diyos ang naitataas. Amen. Lahat tayo nagkakamali. At yung pagkakamaling yon ay kailangan maituwid. At yung pabor ng Panginoon na nagpapaliwanag sa atin, God cares for every one of us. So paano natin pangangalaga? Number 1, give God all the glory. Ibigay natin ang lahat ng kalalatian sa Diyos. Kung itinataas ka ng Panginoon ngayon, hallelujah, kung nararamdaman mong itinataas ka na ng Panginoon, ibigay mo ang lahat ng kalalatian sa Diyos. Huwag mong kalimutan yon. Psalms 115 verse 1, huwag sa amin, o Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan dahil sa iyong kagandaang loob at dahil sa iyong katotohanan. Ano sabi ni David? Huwag sa amin. Yung karangalan. Sa iyo lamang dapat yung karangalan. Amen. So kung meron man po tayo, kung ang pabor ng Panginoon nasa iyo, kung nararanasan mo na yung pabor ng Panginoon ay nasa iyo, then give all the glory to God. Kung lamang ka sa iba, kung mas matuwid ka sa iba, then give all the glory to God. Hallelujah. Huwag mong ipagmalaki na mas higit ka sa akin, higit ka sa iba. Amen po ba? Ibigay mo yung karangalan yan para sa Panginoon. Number 2, sabi doon, how to become a steward of God's favor. Share the blessings of divine favor. Ibahagi mo sa iba. Diba? Ano yung ginawa ni Nehemiah? Si Nehemiah, nung nakita niya na po yung pabor ng Panginoon na nasa kanya, ginamit niya yon. Amen. Kung ang pabor ng Panginoon nasa iyo, gamitin mo. Hallelujah. Gamitin mo ito para makatulong sa iba, para maka-encourage ng iba, para mapalakas yung iba. Nehemiah chapter 8 verse 10, na magkagayoy, kanyang sinabi sa kanila, magsilakad kayo ng inyong lakad, magsikain kayo ng taba, magsiinom kayo ng matamis, at magpadala kayo ng mga bahagi roon sa walang naihanda,
sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag din kayong mamamanglaw, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay ang inyong kalakasan. The joy of the Lord is your strength. Kung meron ka, magbigay ka sa wala. Sobra-sobra ba ang pagkain mo? Bigyan mo yung walang makain. Amen? Nararamdaman mo ba na ikaw ay matatag sa pananampalataya? Palakasin mo yung nangihina sa pananampalataya. Because you are already experiencing God's favor in your life. Kung meron ka man na walang iba, pwede mong i-share sa iba. Next, do not abuse God's favor. Huwag nating abusuhin ang pabor na ibinibigay sa atin ng Panginoon. We come to the Lord, lumapit tayo sa Kanya, at humingi ng kapatawaran sa Kanya. Amen po ba? We should not stop. Patuloy natin gawin yung ipinapagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Next, kung ang pabor ng Panginoon nasa iyo, continue to grow. Palaguin mo lalo. Sabi nga ng Panginoon doon sa binigay niya ng isang talento, kung yan, nilagay mo sa bangko, tumubo sana. Ayaw ng Panginoon na walang kita. This is God's business. Worship service, ministry is God's business. It is not our own business. Kaya, continue to grow. Palaguin natin yung mga sarili natin. Kahit na simple ka lamang na workers, simple ka lamang na miyembro ng iglesia, your attendance is a great, a must, importante yan. Amen po ba? Yung pagdalo natin sa iglesia, importante yan. You need to continue to grow. Kailangan mong palaguin lalo ang iyong sarili. Next, protect what has been given. Ito yun. Ingatan mo kung ano yung pinagkatiwala sa iyo. Hallelujah. Kung ano man ang kahinaan na meron tayo, kung ano man ang mga pagkakasala na meron tayo, patuloy pa rin natin ingatan kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Hayaan po natin na maramdaman natin na kung paanong si Pablo sa kanyang pangangaral, amen, ang dahilan kung bakit siya sumulat sa lahat ng mga iglesia ng Efeso, Thessalonica, katulad ng pinag-aralan natin last Friday, di po ba? Dahil nag-aalala siya sa mga taga-Thessalonica. That's why he wrote a letter for them. Bakit? Sapagkat naniniwala si Pablo, ibinigay ng Panginoon sila sa kanya, kaya dapat niya itong pag-ingatan. Kaya kung ano man ang iniisip natin, ito ibinigay ng Panginoon sa akin, ingatan mo yan. Hallelujah. Anong sabi ni Apostol Pablo? Binigyan ka ng pagtuturo, magturo ka. Binigyan ka ng gift of giving, magbigay ka. Binigyan ka ng gift ng pamumuno, mamuno ka ng buong sikap. Hallelujah. Ano ba ibinigay sa iyo ng Panginoon? Isipin nga natin. Amen. Tanungin nga natin yung katabi natin ngayon, sa tingin mo, ano yung ibinigay sa iyo ng Panginoon? Kung ano man ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, protektahan mo yan. Ingatan mo yan hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoon Jesus. And lastly, sabi doon, pass it on to succeeding generation. Amen. Manggagawa, ipasa natin sa mga susunod na manggagawa. Amen. Huwag kayong magre-retiro bilang manggagawa. Walang retirement sa manggagawa. Ang retirement ng manggagawa, pag mamamatay na tayo. Kaya, bilang konklusyon sa pinag-aralan po natin, hindi tayo karapat-dapat. Amen po ba? Pero salamat may Diyos tayo na willing to endowed everything to every one of us. Willing to give everything as a gift out of His own decision. Hindi tayo magtatanong ngayon anong gagawin ko sa Panginoon para maging karapat-dapat ng pabor niya. Hindi po.
sapagkat pwedeng ibigay ng Panginoon ang kanyang pabor without our good deeds. Amen? Kaya niyang ibigay. Kaya niyang ibesto. Kaya niyang i-bless ang bawat sa puso sa atin. Sabi niya ito, my light will shine upon you. Let the light of the Lord shines upon you and your life. Now. Hallelujah. Yan ang magiging panalangin natin ngayon. Ang maging panalangin natin, Lord, let that favor come upon my life so that your light will shine upon my life and upon my family, upon my ministry, upon all the things that you have given to us. Hallelujah. Position yourself. Ilagay mo yung sarili mo ngayon to receive God's favor. Handa ka na bang tanggapin ang God's favor? Amen. Then, expect to receive the divine favor of God today. Amen? Kung handa ka na natanggapin yung God's favor ng Panginoon. Kasi diba, lahat tayo pwedeng tumanggap dahil hindi nagtatangi ang Panginoon. Hindi niya hinahanap kung sino ang mabuti at kung sino ang tama. Amen po ba? Dahil ang Diyos ang nagdidesisyon kung kanino, kung ano ang ibibigay niya. At kapag ibinigay niya na yon, handa ka na ba? Alam mo na ba ang gagawin mo? Kaya nga sinabi ng Panginoon sa iyo, ito yung mga gagawin mo. Kapag ka dumating na yung pabor ko sa iyo, ibigay mo sa akin ang lahat ng kalwalatian. Amen? I-share mo yung blessings na yan sa iba. Amen? Huwag mong abusuhin yung pabor ng Panginoon. Lalo kang magpalago sa iyong buhay. Amen. At higit sa lahat, protektahan mo yung ipinagkaloob sa iyo. Hallelujah. Handa na po ba tayong tanggapin ang pabor ng Panginoon sa bagang ito? Sabi nga po, it is the time to receive God's favor. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. God's favor can be endowned to every one of us. Kung ikaw na nakakaranas ngayon ng pabor ng Panginoon, magpasalamat ka sa Diyos. At ipanalangin mo sa Panginoon, Lord, help me to be a blessing for this favor that I have received. Help me to protect these blessings, this favor that I have received from you. And help me to grow and protect this favor. At kung hindi mo pa nararanasan ng pabor ng Panginoon sa iyong buhay, at naniniwala kung ibinigay na ito ng Panginoon sa iyo, hindi mo lang ito nakikita. Ipanalangin mo yun, Lord, help me to have the light and help me to have the eyes to see the favor that you have given to me. At hayaan mo ng pabor na yon na magliwanag sa akin at ang pabor na yon ang tumulong sa akin upang ako'y manatili na maglilingkod sa iyo. Let us continue to pray to the Lord for God's favor and receive it right now. Oh, my soul, overcome. Oh, my soul, overcome. Oh, my soul, overcome. And oh, my soul, overcome. Ama namin Diyos, salamat po sapagkat tunay na inilagay mo ang iyong lingkod, Panginoong Diyos, sa posisyon na hindi harap at dapat sa akin. Pero nariyan, Panginoong God, ang pabor mo, Panginoong Diyos, at nagpapasalamat ako, Panginoon, sapagkat itinatayo mo ako sa kabila ng aking mga kahinaan, itinatayo mo ako sa kabila ng aking mga karumihan, itinatayo mo ako, Panginoong Diyos, sa kabila ng aking mga pagkukulang, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pabor na iyon, O Diyos. Hayaan mong laging alisin mo, Panginoong God, at ituwid at itama ang mga ko, Panginoon. Salamat sa mga pagtutuwid, sa mga nakalipas na oras at araw, Panginoong God, na ginawa mo sa aking buhay. Father God, at salamat, Panginoong Diyos, sa pagkatunay ng pag-ibig mo'y nararanasan ko, at handa kang ibalik, Panginoong Diyos, ang lahat ng bagay na nawala, lahat ng mga bagay, Panginoong Diyos, Father God, na naagaw ng kaaway, Panginoong Diyos, at ibabalik po ang dating kasiglahan, ibabalik mo ang dating, Panginoong Diyos, na pabor na ibinigay mo sa akin, Panginoong Diyos. And Lord, patuloy kong mingi ng kapatawaran sa iyo. Patuloy kong mingi, Panginoong Diyos, ng paglilinis sa iyo, Panginoong Diyos. Kaya mo, Ama, na yanda mo ang puso mo, Panginoong God, na pag-ingatan ng pabor na yun na ipinagkaloob mo. Church, receive God's favor in your life. Father God, Ama namin Diyos, ingatan mo ang pabor
pabor na yun ay binigay mo sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sapagkat hindi mo binabayaan, Panginoon. Father God, na mahiwalay kami, Panginoong Diyos, sa iyong presensya. Magliwanag ka sa amin tulad ng iyong pangako, Panginoon. Magliwanag ka sa amin, aming Diyos. Tulad ng iyong pangako sa amin. At naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ikaw lamang dapat namin pagkatiwalaan. Ama, maraming salamat po. Salamat po sa buhay po namin sa oras na ito. Thank you for letting us, Lord, to stand upon you. Thank you, Lord, for letting our hearts and our minds be set only to your word. Ama, inaamin namin na marami kaming pagkukulang. Inaamin namin na hindi kami karapat-dapat. Inaamin namin naman na kami may mga karumihan. Pero nariyan pa rin ang iyong habag. Nariyan pa rin ang iyong biyaya. Hindi mo itinulot, Panginoong Diyos, na matangay kaming lubusan ng gawa ng kaaway. Tulad ng alaas na itinilagay mo sa batis, Panginoon. Kaya mong ilagay namin sa batis ang aming mga lumang pagkatao upang anurin sa malalim na karagatan, Panginoong Diyos. At ang mabuhay sa amin, Panginoon, ay ang iyong kalwalhatian at ang iyong kabanalan. Panginoon, pagpalain mo ang bawat sa amin. Naway patuloy mo igawad ang kabutihan at katapatan mo. Ikaw lamang ang kumilos at gumalaw sa amin. Minsan pa po awitin natin, dakilang katapatan. Gawin po natin na panalangin ang awiting ito. And through this song, we can feel God's favor. Ikikilos ng Panginoon. Gagalaw siya sa buhay ng bawat sa atin. Yes, Lord. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Amen. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya patuloy na laan. Come on, church. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay. Yes, Lord. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang angkula, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw at maaasa kang lagi, maging hanggang wakas nito. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Yes, Lord, dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila tapat kang angkula,
upon every one of us. Mundo'y magunaw at maaasahan kang lagi maging hanggang wakas dito. Come on, church, sing with your hearts. Amen. Mundo'y magunaw at maaasahan hanggang lagi. Amen. For the last time, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Tapat ako, matibay na sangligan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Ama naming Diyos, maraming salamat sapagkat ipinaranas mo sa amin ang habag, biyaya at pagpapala sa kabila ng aming mga kahinaan. Nakita namin ang aming mga sarili na hindi kami marapat. Nakita namin ang aming mga sarili, O Diyos, na maaari na kaming itaboy at itakwid. Pero salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong habag, Panginoong Diyos, na nananatili sa amin. At iniingatan mo pa rin kami. At hindi mo pinababayaang mahiwalay kami, Panginoong Diyos. Salamat sa mga pagtutuwid na ginawa mo sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat hindi mo pinabayaan ang aming pananampalataya. Magliwanag ka sa aming Panginoon. Malaya kang maghari at gumawa sa aming mga buhay. At katulad ng aming narinig, magliliwanag ka sa buhay ng basa sa amin. Magliliwanag ka sa aming mga buhay. Magliliwanag ka sa aming mga pananampalataya. Magliliwanag ka sa aming mga ministeryo. At ikaw lamang, O Diyos, ang aming madadakil at mapapapurihan. Salamat po, aming Diyos. Ito po ang aming dalangin at maingat namin ibinabalik sa iyo ang papuri, ang pagsasalamat at ang pagdakila sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. You may all be seated. Pwede na po tayo na po. Church, i-announce po namin next week po, April 20 po ang Children's Camp. Sunday din po yun, kaya wala po kayong dapat alalahanin, hindi po kayo pupunta dito ng ibang araw. So, if you have, kung meron po kayong mga children na kilala at kaya nyo pong dalhin sa church, please sabihin niyo po kami within this week para alam po namin kung ilan po yung ipiprepare na pagkain para sa children. So, kung magdadala po kayo, kung may invited po kayo, Pastor, meron po akong 5 para makwenta po namin. Magdadala po ako ng 3, magdadala po ako ng 2. Pera pa po yan doon sa inyong mga anak na dadalhin dito sa church. Amen. So, additional po iyon para po i-text niyo po kagad, i-chat sa mga worker para po alam po namin kung paano ihanda yung mga pagkain. It will be on Sunday, 7 o'clock to 7 o'clock in the evening. Amen. Tama ba? Ayan, pala, 6 p.m. Pero baka ma-extended yan kung hanggang sa gabi. So, yan po, isang araw lang naman po yan. So, kung gusto niyo po magdala ng mga bata dito, dali niyo lang po sila rito. Pagkatapos ng worship service, diretso na po sila sa children's camp. Minsan lang po sa isang taon nangyayari yan. So, please, mga workers, after the worship service, meron po tayong meeting regarding for our children's camp.
Ngayon po ay bibigay na po natin yung ating pong special offering and pledges para sa Panginoon. Let us all stand. For He is glorious and worthy to be praised. The Lamb upon Thy throne, and unto Him shall we lift our voice and praise. The Lamb upon Thy throne. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. Bless the name of the Lord.